Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He is awesome, He is mighty, He is just, He is merciful, He is righteous, and very loving. His love for us is unwavering. He will be forever our inheritance, and we are His inheritance. Our treasure is our Almighty Father and Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, our friend. Jesus Christ is sharing His kingdom with us, and His kingdom will never end. And I thank the Holy Spirit for teaching us the ways of our Father. God is good. He is good. He is for us. He is never against us. And He wants what is best for us. And the best thing that is best for us is to be with Him. That's why He wants us to know Him. And that is also the reason why He sent Jesus Christ to us, to save us, and to share to us His blessings, His riches. And it will be for all eternity. Last time we read Deuteronomy chapter 28. So the first half of Deuteronomy chapter 28 talks about the blessings of the Almighty Father to His children if the children will obey our God. If we obey our God, if we obey our Lord Almighty, He will bless us. The blessings will be overflowing, abundant, and it will never end. If we trust our Father, if we obey Him diligently, not just one commandment, but all His commandments, righteous commandments, because our God is good, He is righteous, He is just. And so we must humble ourselves before our Father and acknowledge that we cannot do anything without Jesus Christ, for we are weak. But when Jesus is in our hearts, we will be strong, like Jesus, fearless. So ngayon, basahin naman natin yung second half of Deuteronomy chapter 28. Kasi mahaba itong Deuteronomy. It talks about the blessings and the curses or the punishments if we disobey our Father. If we obey our Father, ang daming blessings. Lahat sunod-sunod. Pero if we are disobedient, marami ring mga punishment, sunod-sunod din. So nasa sa atin na yon, kung susundin ba natin yung tatay natin, maraming blessings. Kung hindi natin susundin, may punishments. Ano ang gusto natin? Pero dahil sa tayo ay matigas ang ulo, mas sinusunod natin ang ating sarili.
Susunod natin ang ating kayabangan, ang ating pride. Akala natin, alam na natin ang lahat. Hindi natin alam ang lahat. Kulang pa yung knowledge natin. Yung mga bagay na natututunan natin dito sa mundo, kulang yan. Real knowledge and wisdom comes from our Father. Kaya yung mga punishments dito, madami. Buong pagkatao. Yung blessings, buong pagkatao, i-bless ni Almighty Father. Inside and out, mind, body, and soul, i-bless ni Almighty Father. Pero, pag nag-disobey, mind, body, and soul din ang parusa, ang curse. So, alam na natin yung 10 Commandments, di ba? Kabisado ninyo, di ba? Isa lang sa 10 Commandments na to, ang hindi natin sundin, may punishment na. Pero, si Jesus Christ, He summarized the 10 Commandments. So, naging dalawa na lang. Loving our God wholeheartedly. With our whole soul, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength, and loving our brethren, or loving our neighbors, loving other people, denying ourselves. So nakikita ninyo, una, mamahalin natin si Almighty Father dahil pag minahal natin si Almighty Father, lahat na ng mga bagay na ipinag-uutos sa atin ni Almighty Father, susundin natin. Sunod-sunod na yon, makakagawa tayo ng goodness, righteousness because we love our Father. Kaya tayo nakakagawa ng kasalanan. Bakit tayo nakakagawa ng kasalanan? Dahil hindi tayo takot sa tatay natin. Hindi natin siya mahal. Hindi natin siya nirespeto. Kaya gumagawa tayo ng kasalanan. Akala ninyo, hindi, mahal ko si Almighty Father. So, kung mahal natin si Almighty Father, bakit tayo nagsisinungaling? Diba? Ayaw ni Almighty Father ng sinungaling. Kung mahal natin yung tatay natin, bakit natin binabastos ang mga ibang tao? Sinasaktan natin ang tao. Sinasaktan natin ang sarili natin. We covet other people's properties or things. Yung covetousness, hindi naman masama yung mangarap ka na sana magkaroon ako ng bagay na kung ano ang mga nakikita natin dito sa mundo. Hindi naman masama ang mangarap. Ang masama, no? Ang synonym ng covetousness, greediness, sobra-sobra na. Gusto mo na angkinin lahat. Gusto mo lahat ng lupain, sa'yo na. Gusto mo lahat ng makita mo, iyo. Hindi ka na nasatisfy. Gusto mo lahat ng mga lalaki, sa'yo. Gusto mo lahat ng mga babae, sa'yo. Magkagusto. Gusto mo ikaw lang ang merong bagay, tapos yung iba wala. Isa yun sa covetousness or greediness, selfishness. Chinichismis mo yung kapwa-tao mo, murder na yan, no? Sinisiraan mo yung kapwa-tao mo. Yun ang trabaho mo kasi, panichismis. Paggawa ng fake news over the internet. So, mananagot tayo kay Almighty Father. At merong curse yun. Hindi lang yung body mo ang ma-curse. Even after you die,
Ano yung ultimate curse? Yung soul mo mapupunta sa Hades, and there will no future and the hope for those people who are in Hades, the souls of the people who are in Hades. Curse also means affliction or burden or tribulation, punishment, hardships or plague, torment, disaster. No? Magiging disastrous ang buhay natin. Baka sabihin nyo, bakit yung iba gumagawa ng kasalanan pero mayaman sila, maayos yung kanilang mga negosyo, marami silang mga properties, pero gumagawa sila ng kasalanan. Bakit ganun? Wala kayo kasi sa kanilang posisyon. Hindi niyo alam, sa gabi, may problema sila. Hindi alam ng tao yon. Hindi sila mapakali. Walang peace. Walang contentment. Pero may mga tao naman na hindi sila mayaman, but they trust the Almighty Father. They have contentment, they have peace, and they know where they stand. Alam nila kung saan sila pupunta, yung kanilang mga souls. Kaya ang priority natin, si Almighty Father. Yun ang itinuturo sa atin ni Jesus Christ. At yun din ang nababasa natin dito sa Old Covenant. Priority si Almighty Father. So ituloy na natin ng Deuteronomy chapter 32 na tayo. Your sons and your daughters shall be given to another people. So kaparusahan yun, no? Paano may bibigay sa ibang tao? And your eyes shall look and fail with longing for them all day long, and there shall be nothing or you can do, or you have no strength in your hand. Maraming mga ibig sabihin to, maraming mga senaryo. Makikita mo yung mga anak mo mapupunta sa ibang tao kasi negosyo mo masisira, or yung health mo magde-deteriorate. Maraming mga senaryo to. Baka sabihin nyo, bakit yung mga tao na nagtitiwala naman kay Almighty Father, ganun din, nagkakasakit din sila. Oo, nagkakasakit din. Lahat tayo nagkakasakit because it's the result of our sins. Pero, yung mga tao that they have the Almighty Father in their hearts, they obey the Almighty Father. They have peace and they know where their soul will go. Iingatan sila ni Almighty Father. Pero yung mga disobedient, walang direksyon ng kanilang buhay. A nation whom you have not known shall eat the fruit of your land and the produce of your labor, and you shall be only oppressed and crushed continually. So you shall be driven mad because of the sight which your eyes see. Naintindihan niyo? You shall be driven mad. Mentally disturbed ka. Wala kang kapahingahan, utak mo magulo. Kasi pag nasa sa atin si Almighty Father siya nagpapacify sa atin. Si Jesus Christ is giving us peace. Dahil si Jesus Christ ang Prince of Peace. At nasa sa atin ang Holy Spirit. Verse 35, the Lord will strike you in the knees and on the legs with severe boils, which cannot be healed. Ano ba yung boils? Sugat ito na hindi gagaling.
Ang kasalanan, isa rin siyang sugat na hindi gumagaling, no? So, figuratively speaking and literally, pwedeng mangyari sa tao. And from the sole of your foot to the top of your head, buong body mo may sugat. At pati na rin syempre yung kaluluwa mo, damay, inside and out. And there's no cure. Verse 36, the Lord will bring you and the king whom you set over you to a nation which neither you nor your fathers have known, and there you shall serve other gods, wood and stone. So the Lord will bring you and the king whom you set over you. Sino yung king? Yung mga namumuno, yung government. So, nakaka-experience tayo ng kaguluhan sa government, sa society. So, it's the curse. Punishment of the Almighty Father. Kaya magulo ang government natin. Dahil pag magulo ang government, yung mga tao, magulo din. Walang ayos, pati yung economy. And there you shall serve other gods, wood and stone. Bakit sinabing other gods, wood and stone? Doon, maglilingkod kayo sa ibang Diyos na gawa sa kahoy at semento. Bakit? Dahil yung kahoy at semento na korting gods na sinasamba ng tao, hindi nakakakita, hindi nakakarinig, walang magagawa yon. Worthless idols, powerless. Sino ang powerful? Si Almighty Father. Verse 37, and you shall become an astonishment, a proverb and a byword among all nations where the Lord will drive you. At ikaw ay isang magiging proverb and a byword. Ano yun? Magiging isa kang kwento. Magiging isa kang lesson na wag nating gayahin yung ginawa ng isang tao na disobedient kasi masisira ang buhay mo. Itong ibig sabihin ng verse 37. No? Ikaw ay isang magiging astonishment and a proverb. Magiging kasabihan ka. Naiintindihan niyo ba? Di ba may mga kasabihan? Or may mga tao na pag inalala mo yung tao na yon, disaster ang naiisip ng tao. Like, yung mga tao na they take their own lives. Pag inaalala natin, ano ang naiisip natin? Nagiging astonishment sila, a proverb, a byword. Yun ay dahil sa kasalanan, hindi sila nagtiwala kay Almighty Father. Narinig na nila ang salita ng Diyos, pero hindi sila nagtiwala kay Almighty Father. Nagtiwala sila sa sarili nila. Natakot sila kasi wala silang peace of mind. Wala sa kanila si Almighty Father because of their disobedience. So, saan napupunta ang soul ng mga tao who kill themselves, who take their own lives? So, those people, they are murderers. Ano ang isa sa mga utos ni Almighty Father? Do not murder. So, asa na ngayon yung mga tao that they took their own lives? Nakakalungkot, di ba? I tried 4 times. Hindi inalaw ni Almighty Father. He saved me. Save me from myself.
because I was disobedient. And I read to you the Bible now because I don't want you to experience what I have experienced. What I'm sharing to you is my life. Mga examples na natutunan ko. And each one of us has a responsibility to share to other people on how the Lord God changed us, on how Jesus saved us. May responsibility tayo. We must not live for ourselves, but we must live for our God, for Jesus Christ, for the Holy Spirit. Denying ourselves. Because mas malaki ang reward. Ano ang reward? Ang inheritance natin, ang ating birthright. Lahat tayo tinuturuan tayo ni Almighty Father. Depende na lang sa tao kung makikita niya yung tulong ni Almighty Father. Nakikita niya ba yung tulong ni Almighty Father? Yung mga magagandang bagay. Galing kay Almighty Father lahat yun. Verse 39, ano? You shall plant vineyards and tend them, but you shall neither drink of the wine nor gather the grapes, for the worms shall eat them. Hindi mo, you will not fully enjoy the fruits of your labor. Bakit? Kakainin ng worms ang mga bagay na pinaghirapan mo. Hindi mo mapapakinabangan dahil disobedient ka. So, isa yun sa mga tribulation na pagdadaanan mo dahil sa disobedience ka kay Almighty Father. Disobedient ka sa commands of Jesus Christ. Verse 40. You shall have olive trees throughout all your territory, but you shall not anoint yourself with the oil, for your olives shall drop off. Olive trees, no? Alam naman natin yung olive symbolizes anointing. Anointing of the Holy Spirit. Wala sa'yo ang Holy Spirit. Pag wala sa atin ang Holy Spirit, ano nangyayari sa atin? Wala nag-remind sa atin kung ano yung mga gagawin natin. Walang tutulong sa atin. Walang mag-comfort sa atin. Wala sa atin yung fruits of the Holy Spirit. Wala sa atin yung gift of the Holy Spirit. At pag wala yan, hindi natin makakausap yung tatay natin. Magiging mag-isa lang tayo. Dahil sa ating disobedience to the Almighty Father. Verse 41, you shall beget sons and daughters, but they shall not be yours, for they shall go into captivity. Binanggit na naman. Magkakaroon ka ng mga anak, pero hindi sila sa iyo, dahil magiging captive sila. Pag sinasabing captives, iiwanan ka nila. Hindi sila mapapasayo, hindi sila tutulong sa'yo,
Sometimes may mga tao na nire-reject sila ng mga anak nila. Sometimes yung anak nila ang nananakit sa kanila. Verse 42, locusts shall consume all your trees and the produce of your land. Ang gagawin mo lang, mga locust ang kakain ng mga itinanim mo. May mga tao, no, ang yaman-yaman nila. May isang brand ng bag, luxurious bag. Wala siyang mag-i-inherit ng kanyang mga kayamanan. So, ibinigay niya sa kanyang hardinero. Luxurious bag yan, ha. Gusto niya palang ngalanan ko yung bag. Pinakamahal na bag. Yung bag na konti lang ang ginagawa nila every year. Tapos, para magkakuha ka ng bag na yon, kailangan mo na meron ka sa kanilang history na bumibili ka ng bag sa kanila ng milyon-milyon. Milyon ang isang bag sa kanila. Ngayon namatay na yung may-ari. At sino na lang ang nag-inherit ng kanyang kayamanan, yung kanyang mga naipon ng pera dito sa mundo. Hindi niya madadala kahit saan yon. Ibang tao ang nakinabang. Locusts shall consume all your trees and the produce of your land. So it's a chasing after the wind. Payaman ka ng payaman dito sa mundo, hindi mo madadala. Ilang beses na natin nakikita yon, pero naiintindihan ninyo ba? Ilang beses na kayo nakapunta sa isang tao na wala na yung soul sa kanyang katawan. Madaming beses na kayo nakakita na, pero hindi dyan ba naiisip yon? Nasaan na yung kanyang mga properties? Na-enjoy ba niya? Pinag-agawan, at nagiging mitya pa yon ng buhay ng mga naiwan niya ng mga tao. Pinag-aagawan yung kanyang kayamanan. Verse 43, the alien who is among you shall rise higher and higher above you, and you shall come down lower and lower. So, ibang mga tao ang magbe-benefit ng mga pinagpaguran mo. Ibang tao ang magmay-ari ng mga bagay na dating sa'yo. Gagawin ni Almighty Father, yun isang iglap lang. Verse 44, he shall lend to you, but you shall not lend to him. He shall be the head, and you shall be the tail. Lagi ka na magiging sunod-sunuran. You can never get ahead in this life. Verse 45, moreover, all these curses shall come upon you, and pursue and overtake you until you are destroyed. Hahabulin ka ng mga tribulations na to, ng mga kahirapan na to, pagpapahirap sa'yo ng ganito, hanggang sa ikaw ay masira. Because you did not obey the voice of the Lord your God to keep His commandments and His statutes, which He commanded you. Hindi mo minahal si Almighty Father. So, minamahal ko si Almighty Father, nagpe-pray ako. Lagi, kinakausap ko siya. Aga-aga ko gumising. Paano ka mag-pray? Nakaharap ka sa wooden statue. Nakaharap ka sa semento na korteng tao. Pinupunasan mo, ganon. Pagmamahal ba kay Almighty Father yon?
hindi mo siya sinusunod, na kaya bilin-bilinan ni Almighty Father, lagi nakalagay din sa Bible, ayaw ni Almighty Father ng mga wooden statue. Huwag niyo siyang ihalin tulad sa wooden statue. Gawa ng tao yon, hindi malinis. Unholy. Pero matigas ang ulo ng tao. Ilang beses natin binabanggit yan. Hindi lang yan, no? Yung mga bagay pa na mga design kunyari sa bahay ninyo. Mga dragon. Demonyo yung dragon. Hindi namin sinasamba yung dragon. Bakit meron kayo sa bahay ninyo yun? Nakalagay di ba sa Bible? Dragon, Leviathan. Siya si Lucifer. So bakit meron kayo sa bahay nun? Ibig sabihin, hindi nyo mahal si Almighty Father. Verse 45, moreover, all these curses shall come upon you and pursue you and overtake you until you are destroyed, because you did not listen or did not obey the voice of the Lord your God to keep his commandments and his statutes which he commanded you. And they shall be upon you for a sign and a wonder, and on your descendants forever. Hanggang sa kaanak-anakan ninyo. May curse hanggang sa anak ninyo. Paano mawawala yung curse? By trusting Jesus Christ, believing in Jesus Christ. Because Jesus Christ, he became sin so that in him we might become the righteousness of God. Kaya si Jesus Christ, mawawala lahat ng mga curse sa atin. Mawawala lahat yung mga hirap. Mawawala lahat yung mga pestilence, mga disaster, because of Jesus Christ. Mawawala yan. Pero pag disobedient tayo kay Almighty Father, because you did not serve the Lord your God with joy and gladness of heart and for the abundance of everything, therefore you shall serve your enemies, whom the Lord will send against you, in hunger, in thirst, in nakedness, and in need of everything. And he will put a yoke of iron on your neck until he has destroyed you. Bibigay ka ni Almighty Father sa kaaway. Kung kaaway yun, kaaway din ni Almighty Father. Iaalaw ni Almighty Father na mapunta ka sa kaaway. Ibibigay ka niya. Sino ba yung kaaway? Sa devil, ibigay ka. Paano binibigay ni Almighty Father? Iiwanan ka ni Almighty Father. Pag iniwanan ka ni Almighty Father, open ngayon yung devil na puntahan ka, nasakupin ka. At doon, magiging slave ka na hindi ka makaalis sa gawain ng kasamaan. Iaalaw ni Almighty Father dahil matigas ang ulo mo. The Lord will bring a nation against you from afar, from the end of the earth, as swift as the eagle flies, a nation whose language you will not understand. A nation of fierce countenance, which does not respect the elderly nor show favor to the young. Sino tong nation na to? Fierce countenance, na hindi ro may respeto sa mga matatanda at pati sa mga bata. Yung demonyo, lahat yung demonyo gusto niyang impluwensyahan, matanda o bata.
Yung nation na yon, kaya nation, group sila, no? Grupo or mga fallen angels tong mga to. You will be tormented by the forces of darkness. And they shall eat the increase of your livestock and the produce of your land until you are destroyed. They shall not leave your grain or new wine or oil or the increase of your cattle or the offspring of your flocks until they have destroyed you. So lahat ng mga bagay na na-gain mo dito sa mundo, wipe out lahat. Kaya nga inuulit ko, yung mga tao na nawala na dito sa mundo, sino na ang nag-enjoy ng mga bagay na iniwan ng mga mayayaman? Yung kanilang mga anak, no? Tapos yung kanilang mga anak naman, nag-aaway-away. At ano yun, continuous yun. Yung anak naman na nagmana ng ari-arian ng kanyang tatay na nawala na, yung anak naman nun, may anak naman yun. Dire-diretso yun. Yung curse. May curse anak, may curse dun sa next na salin lahi. After that, may curse na naman. Na walang kontento, hindi kontento sa buhay. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit may mga tao na mayayaman na hindi sila kontento. Yung mga government officials, hindi sila kontento. Nasisira ang buhay nila. Dati tahimik lang ang buhay ng isang tao. Pumasok ng politics. Yumaman, nasira ang buhay, nasira ang pamilya. Bakit? Dahil sa kasalanan. Pati na yung anak ng anak, ganun din ang nangyayari. Wala akong pinapanigan na kung ano mang mga party, no? Lahat, pare-pareho. Walang itulak kabigin. Kaya pati ang city, pati ang nation, sira. Pati ang mga tao, sira. Ginagaya ang mga namumuno. It's the curse of the Holy God to the disobedient people. Baka itanong nyo, bakit yung mga Christian apektado rin naman? Yes, apektado ng society. Pero, we have a hope in a future. Alam natin kung saan tayo pupunta. We have peace. Magkakagulo na ang lahat, tayo tahimik pa rin. Dahil alam natin na si Almighty Father ang may hawak ng lahat ng bagay. Pero yung ibang mga tao na hindi sila naniniwala kay Almighty Father, hindi na binibigay lahat ng kanilang trust kay Almighty Father. Hindi sila faithful kay Almighty Father. Nagkakagulo sila. Naguguluhan sila. Paano ba natin mapaglilingkuran si Almighty Father? By obeying Him, being obedient to His words, walking in the right path. Doon tayo makakaipon ng kayamanan in heaven, storing up treasures in heaven. Verse 52. They shall besiege you at all your gates until your high and fortified walls, in which you trust, come down throughout all your land. And they shall besiege you at all your gates throughout all your land, which the Lord your God has given you. Ano tong gates? Until your high and fortified walls, in which you trust, come down. So, ang isang tao, meron siyang gate sa buhay niya, no, na mataas. Yun ang kanyang
bagay na pinagtitiwalaan. Ano bang mga bagay na pinagtitiwalaan ng mga tao? Mayaman ako, madami akong pera, may power ako, marami akong koneksyon, sikat ako, pag sikat ako, maraming ako mahihikayat na tao. Yun ang iyong fortified walls. Anong gagawin ni Almighty Father sa fortified walls mo? Ibabagsak ka ni Almighty Father. Kunyari, marami kang mga real estate property, no? Yung business mo malakas. Tapos, healthy ka, yung lifestyle mo, lavish lifestyle. Yung pamilya mo, mahal na mahal ka. So, lahat nasa sayo na. Yon ang tinatawag na high and fortified walls dito sa verse 52. Akala mo protektado ka na ng kung ano mang meron ka. Pero hindi mo alam, si Almighty Father, powerful siya. Kaya nang tanggalin lahat yon in an instant. Alam niyo na may nangyari kay Job, di ba? Sa Book of Job. Si Job, mayaman siya. May pamilya siya. Marami siyang anak. Marami siyang mga properties. Yung livestock niya. Pero the Lord allowed tragedy to struck him. Naiwan siyang mag-isa. Even his health nawala. Nagkaroon siya ng sugat-sugat sa katawan. Iniwan siya ng mga kaibigan niya. Nawala yung kayamanan niya. Bakit nangyari kay Job yun? It's a test. Not because he disobeyed the Almighty Father, pero test yun kay Job, and also for us to teach us that we should not lean on to the things of this world. Because the things of this world fleets, no? Nawawala, nasisira, nananakaw. Ang importante, maging obedient tayo kay Almighty Father. Kaya si Job, kahit na-experience siya ng tragic events sa buhay niya, ibinalik lahat ni Almighty Father yon because he trusted the Almighty God. Ibinalik ulit lahat. Lahat naging mas mayaman pa siya kaysa dati. Mas dumami pa yung anak niya. Lahat ng blessings na multiply pa dahil kahit na nakaranas siya ng mga trials and tribulations, he still trusted the Almighty Father. Faithful pa rin siya. Ngayon, ang difference dito sa binabasang natin nga na Deuteronomy chapter 28 na verse, hindi sila bumalik kay Almighty Father. Nagmatigas ang ulo. Prideful. Verse 53, you shall eat fruit of your own body, the flesh of your sons and your daughters, whom the Lord your God has given you, in the siege and desperate straits, in which your enemy shall distress you. Anong ibig sabihin ng you shall eat? Ano ba to? Cannibal ba to? Hindi to cannibalism. Ibig sabihin ito, betrayal. Iiwan mo, ibebetray mo, para lang makakain ka. Masasaktan mo yung mga mahal mo sa buhay. Dahil problemado ka. Dahil hindi ka nagtiwala kay Almighty Father. Pinagtiwalaan mo yung sarili mo. Verse 54. The sensitive and very refined man among you will be hostile toward his brother, toward the wife of his bosom, and toward the rest of his children, whom he leaves behind. Yung isang lalaki na refined man siya, no? Sensitive or tender, hindi siya good, no? Pero refined siya, at saka sensitive siya, pero hindi siya good. Pero kaya hindi siya good kasi nga,
disobedient siya. Pero sensitive siya and refined siya. Pero disobedient siya. Ang mangyayari sa kanya, iiwan niya ang kanyang pamilya. Mag-iiba ang kanyang ugali. Because he disobeyed the Almighty Father. Dati siyang sensitive, dati siyang refined, magiging hostile siya towards sa kanyang kaasawa, sa kapatid, sa anak. Dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Dahil yung devil na impluwensya na siya, demonic possession. No? So, pag disobedient ka kay Almighty Father, hindi mo sinusunod si Almighty Father, ang ginagawa mo, disobedience to the Almighty Father. So, sino na naghahari sa buhay mo nun? Kung disobedient ka kay Almighty Father? The evil one. Yun na yung naghahari sa buhay mo. Verse 55, so that he will not give any of them the flesh of his children, whom he will eat, because he has nothing left in the siege. And desperate straits in which your enemy shall distress you at all your gates. Puro troubles ang ma-experience sa isang tao. Cursed to, for being disobedient to the Almighty Father. Verse 56. The sensitive or tender and refined or delicate woman among you, who would not venture to set the sole of her foot on the ground because of her delicateness and sensitivity, will refuse to the husband of her bosom and to her son and her daughter. Ito naman, babae naman to. I-reject naman niya ang kanyang asawa na lalaki. Bakit niya i-reject? Kasi disobedient din siya. Nagnasa siya ng ibang mga bagay. Kaya nakikita ninyo, no? May mga lalaki na iniiwan nila yung kanilang asawa, may mga babae na iniiwan nila yung kanilang mga asawa. Gumagawa ng mali sila, kaya iniwan nila yung kanilang asawa. Gumagawa ng adultery, pumapatol sa iba. Disobedience. Verse 57. Her placenta which comes out from between her feet and her children whom she bears, for she will eat them secretly for lack of everything in the siege and desperate straits in which your enemy shall distress you at all your gates. Ganun na mangyayari sa babae. Iiwan niya yung kanyang mga anak. I-reject niya. I-reject niya ang kanyang pamilya. Mas gugustuhin niya sa ibang tao. Dahil ang namamayani niya sa kanya ay kasalanan, disobedience to the Almighty Father. Verse 58. If you do not carefully observe all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and awesome name, the Lord your God, then the Lord will bring upon you and your descendants extraordinary plagues, great and prolonged plagues, and serious and prolonged sicknesses. Kung hindi susundin ang mga ipinag-uutos ni Almighty Father na law, hindi ka nakatatakutan si Almighty Father, hindi ka natatakutan yung awesomeness and gloriousness ng pangalan ni Almighty Father. Anong gagawin ni Almighty Father sa tao, pati na sa kanyang mga anak or descendants? Extraordinary plagues, great and prolonged plagues, malalaki at mahabang plagues or curse, and serious and prolonged sicknesses, seryoso at mahabang sakit.
Verse 60, moreover, he will bring back on you all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they shall cling to you. At ibibigay din sa iyo ni Almighty Father lahat ng mga sakit ng Egypt, kung saan ikaw ay takot, at yung mga sakit na yon ay didikit sa iyo. Ano ba yung mga sakit na yon na kinatatakutan ng tao? Yung nangyari sa Egypt. Yung nangyari sa Egypt, no? Yung water turning into blood, drought, yung frogs, nagkaroon ng mula ng mga palaka, lice, no? Ano ba yung lice? Kuto. So, frogs symbolizes poison, lice, infestation, no? Yung kuto. Flies, langaw. So, ibig sabihin, odorous environment. At saka mga communicable diseases, mga nakakahawang sakit. Livestock, walang livestock. So, pag walang livestock, famine. Pestilence, ano yung pestilence? Peste, pandemic. Boils, ano ba yung boils? Hindi ito yung boil na tubig, no? Boils, pigsa. So, ano yung pigsa? Cancer yun eh. Yung pigsa hindi gumagaling, kaya kami pigsa. Lumalaban yung system ng katawan mo dahil mayroong bagay sa katawan mo na hindi dapat nandun. Kaya ka nagkakapigsa. Ngayon, pag yung pigsa na yon hindi gumaling, hindi nawala yung bagay na dumi sa katawan mo, nagiging cancer. Ito naman, hail. Ano yung hail? Symbolizes weather. Ano ba yung sa weather? May tidal wave or tsunami. Yung locust. Ito yung mga binabanggit ko, yung mga nangyari sa Egypt, no? Yung locust, ano nangyari sa locust? Yung locust, lahat kinain. So it's symbolizes lacking or no resources, no? Or artificially induced low supply of resources. Ano pa yung nangyari sa Egypt? Darkness. Symbolizes hindi ka may informed, you are at a loss, maguguluhan ka, yung isip mo walang direction. Ano pa nangyari sa Egypt? Killing of firstborn children. So it's death. So ito yung verse 60 of Deuteronomy chapter 28. Moreover, he will bring back on you all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they shall cling to you. So, pag disobedient ka, ito ang mangyayari sa'yo. Drought, poison, infestation, communicable diseases, famine, pandemic, cancer, yung mga lindol, sunog, tidal wave, tsunami, low supply of resources, you will be at a loss, and death. Verse 61. Also, every sickness and every plague which is not written in the book of law will the Lord bring upon you until you are destroyed. Bago ka ma-destroy, anong mangyayari sa'yo? Sickness tapos plague tapos yun muna bago ka mamamatay hanggang sa ma-destroy ka. Ano yung ultimate destruction? Mapupunta ang soul sa Hades. That's the ultimate destruction. Pero, alam naman natin na pag ang tao ay napunta sa Hades, hindi masisira ang kaluluwa. Andun ka lang. At wala ka ng hope at future. At na-experience mo yung mafe-feel mo yung pain ng nasusunog ka. Pero hindi ka nasusunog. Alam mo yun, nararamdaman mo yung heat ng sunog, yung flame ng sunog. Pero hindi ka nasusunog. Nararamdaman mo na hindi ka makahinga, pero hindi ka mamamatay. Ganon sa impyerno. Gusto mo nang mamatay pag nasa impyerno ka, pero hindi ka na mamamatay.
Kasi namatay ka na eh, nandun ka na sa impyerno eh. Kaya pag mag-disobey, ganun ang mangyayari. At ang kasama mo doon, sino? Ang kasama mo ron, mga demonyo. Pare-pareho kayo nagsisigawan. Lahat kayo nag-wail, nagka-cry, nagsha-shout ng kung ano-ano. Lahat nagdadasal. Pero hindi na sila mapapakinggan. Dahil sinabi ni Almighty Father, pag ang soul nasa Hades na, kakalimutan na ni Almighty Father ang mga soul na yon. Hindi napapakinggan ni Almighty Father. Ngayon, may chance tayo na mapakinggan ni Almighty Father dahil intact pa rin yung body natin, soul, magkasama pa rin. Pero kung yung soul natin nasa Hades na, wala nang chance. Kahit magsumigaw ka pa ng magsumigaw ng malakas, lahat ng soul na nasa impyerno sigawan, humihingi ng kapatawaran, pero wala na. Late na. Too late na. Verse 62, you shall be left few in number, whereas you were as the stars of heaven in multitude, because you would not obey the voice of the Lord your God. Dati, marami kayong nagkakasayahan, pero darating sa buhay mo na mag-isa ka na lang, iiwan ka ng mga tao, dahil hindi mo sinunod ang boses ni Almighty Father. Magiging mag-isa ka na lang. Yung mga souls sa Hades, mag-isa sila nakikibaka doon. Wala nang hope in the future. Mag-isa lang sila doon. Walang magpapacify sa kanila. Walang magko-comfort sa mga souls in Hades. Kanya-kanya sila ng way para makaalis doon sa prison na yon. Pero hindi na sila makakaalis. Ngayon, kahit mag-isa tayo, hindi tayo mag-isa. Kasama natin si Almighty Father. Kasama natin si Jesus Christ. Kasama natin ang Holy Spirit. Pagkasama natin si Almighty Father, lahat na nasa sa atin. Dahil si Almighty Father, He's powerful. Verse 63, and it shall be that just as the Lord rejoiced over you to do you good and multiply you. Ito ibig sabihin ito, no? Si Almighty Father, nag-rejoice siya, na gusto kanya na mapabuti, na masaya si Almighty Father, na gumagawa ka ng kabutihan, at masaya si Almighty Father, na pagpalain kanya, na i-bless kanya. Masaya si Almighty Father. Ngayon, so the Lord will rejoice over you to destroy you and bring you to nothing, and you shall be plucked from off the land which you go to possess. So ito naman, si Almighty Father, nagre-rejoice din siya na i-destroy ka niya dahil sa disobedience mo. At tanggalan ka ng kung anumang meron ka na pinagmamalaki mo. Naiintindihan ninyo? Si Almighty Father, nagre-rejoice siya, natutuwa siya, na gawang kanya ng kabutihan, na i-bless kanya. Masaya si Almighty Father. Dahil sa sumusunod ka sa kanya, kaya i-bless kanya ng madami. Pero, masaya rin si Almighty Father na sirain kanya dahil disobedient ka. Ano ang gusto mo doon? Mag-rejoice si Almighty Father at i-bless ka niya at pagpalain ka niya dahil obedient ka? Or, masaya si Almighty Father na sirain ka niya dahil disobedient ka? Ano, pili lang tayo. Dalawa lang ang pagpipilian lagi.
Verse 64, then the Lord will scatter you among all peoples, from one end of the earth to the other, and there you shall serve other gods, which neither you nor your fathers have known, wood and stone. Wood and stone na gods, na tinitirikan ninyo ng kandila, na nilalagyan nyo ng insenso, na dinadamitan ninyo, na ginagawa nyo ng ginto, nilalagyan nyo ng crown, na diamond, pinagmamalaki pa na nyo, oy, maganda yung aking yung aking sinasamba na kahoy, gawa sa ginto yan, mahal ang pagkakabili ko dyan eh. Ang mahal ng tela niyan, imported pa ang damit na pagpapagawa ng kahoy na yan. Akasya yung kahoy na yan. Hindi yan mabubulok, matibay yan. Diyan tayo magdasal, diyan tayo humarap para magdasal. Hindi nakakakita yon, hindi nakakarinig. Walang magagawang mabuti. At wala rin magagawang masama dahil gawa lang siya sa kahoy at sa bato. Hindi ka madidinig. Inuulit-ulit natin, no? Bakit natin inuulit-ulit? Si Almighty Father, nagsasabi nito. Nakalagay ito sa Deuteronomy, chapter 28. Dahil si Almighty Father, He is a jealous God. Mas binibigyang pagpapahalaga ng mga tao ang wooden image or ang image na gawa sa stone na korting tao. Hindi naman si Almighty Father, hindi naman si Jesus yan. Sino yan? Kasinungalingan ng demon. Para mapalayo kay Almighty Father, para magalit si Almighty Father. Ilang beses na tayo pinagsasabihan, matigas ang ulo natin. Ngayon, kung dahil sa matigas ang ulo mo, alam mo na kung saan ka pupunta. Alam mo na kung anong mangyayari sa'yo dahil sa katigasan ng ulo. Verse 65, and among those nations, you shall find no rest. Wala kang kapahingahan. Lagi kang balisa. Nor shall the sole of your foot have a resting place. Hindi ka matahimik. Yung paa mo, hindi mapakali. But there the Lord will give you a trembling heart. Lagi kang kabado. Lagi kang nag-iisip ng mga bagay na kung ano-ano. Dahil sa katigasan ng ulo mo. Lagi mong iniisip ano mangyayari sa'yo. Dahil pag nasa sa atin si Almighty Father, hindi tayo matatakot. Alam natin kasi kung saan tayo pupunta. Pero kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, dahil matigas ang ulo mo, the Lord will give you a trembling heart. Ano pa? Failing eyes. Bakit failing eyes? Hindi mo makikita yung kabaitan ni Almighty Father. Hindi mo makikita yung mga magagandang bagay, yung mga blessings ni Almighty Father. Puro bleak ang makikita mo, puro darkness. Puro wickedness ang makikita mo. Nakapagkausap na ba kayo ng isang tao na pag kinausap mo, puro problema. Puro problema. Dala-dala. Puro reklamo. Nakakausap na ba kayo ng tao? Ang hirap kausapin mo ang ganung klaseng tao. Puro problema ang dala-dala. Puro, ingit. Ingit ba? Hindi ingit, no? Umiingit. Puro sakit,
Naku, may hirap pagpunta doon, ang hirap ng ganyan, puro kahirapan, hindi nakikita yung blessings ni Mama. Ay, ang pangit niyan, ang pangit nung pinuntahan namin, hindi ako na-content, hindi ako masaya. Di mga ganung bagay, failing eyes. Hindi nakikita yung kabutihan ng Almighty Father. Dahil disobedient. Kaya puro pangit ang nakikita. Hindi nakikita yung blessings. Puro reklamo. Ano pa? Anguish of soul. May failing eyes na merong anguish of soul pa sa mga disobedient people. Misery or pain of soul. Torment, sorrowful, grieving, tortured, distressed. Yung soul ng tao na yun. Ulitin natin verse 65, And among those nations, you shall find no rest, nor the sole of your foot have a resting place, but there the Lord will give you a trembling heart, failing eyes, and anguish of soul. Yun ang bibigay sa inyo, Almighty Father, because you are disobedient. Puro problema nakikita mo, hindi mo nakikita yung magagandang bagay. Kaya ang hirap mong kausapin. May mga tao, ang hirap kausapin ito ayoko nang kausapin. Puro mga problema na hahawa ako. Maganda yung tao na pagkausap mo yung maliwalas, yung kanyang pananaw sa buhay. Dahil yung mga ganun tao, nagtitiwala kay Almighty Father yun. Pero kung puro problema ang dala-dala, distress kasi, kaya ganun ang tao, distress siya, hindi siya nagtitiwala kay Almighty Father. Disobedient siya kay Almighty Father. Kaya ang hirap kausapin. Puro ingit, umiingit, ingit. Ano bang ingit in Tagalog? Ingit. Ingit. Hindi naman ingit eh. Ano bang salita kasi yung ingit? Tuloy natin. Verse 66. Your life shall hang in doubt before you. You shall fear day and night and have no assurance of life. Ulitin natin, And among those nations, you shall find no rest, nor shall the sole of your foot have a resting place, but there the Lord will give you a trembling heart, failing eyes, and anguish of soul. Your life shall hang in doubt before you. You shall fear day and night and have no assurance in life. Yung buhay mo, nagda-doubt ka na kung ano bang nangyayari sa buhay mo. Marami ka ng naiisip. Uncertainty, hesitation. Uncertain ka na sa buhay mo. Pero tayo, pag naniniwala tayo kay Almighty Father, sumusunod tayo sa Kanya. Walang uncertainty sa atin. Sure tayo. Si Almighty Father ang kasama natin. Hindi tayo matatakot. Ito pa. You shall fear day and night. May mga tao, takot sa araw at takot sa gabi. Bakit? Minamadali nila yung araw. Ayun, ako bukas na naman, trabaho na naman, may experience na naman ako na pahirap na naman. Nako, dapat gabi na eh. Pag gabi naman, sana bukas na ulit. Minamadali ang araw. Bakit? Kasi yung misery ng tao na yun, gusto niyang matapos. Hindi matapos yung misery. Puro problema ang binabanggit. Ano pa? And have no assurance of life. Baka sabihin nyo, ay, naka-insured ako, kaya meron kami assurance. Yung insurance, hindi tayo sure dyan. Ang sure tayo kay Almighty Father. Kay Jesus Christ tayo, sure. It's a guarantee, it's a promise
ni Almighty Father. Pag si Almighty Father nag-promise, sure na sure yun. Yung insurance, hindi natutupad yun. Ilang insurance company na ba yung nabalitaan ko na hindi na binigay or tinupad yung kontrata. Pero si Almighty Father, tumutupad siya. Dahil si Almighty Father, very loving. He's for us. He's not against us. Yung mga tao rito sa mundo, ang focus nila, business. Kaya gusto nila na bigay sa'yo insurance. Kunyari, may assurance ka. Pero wala. Si Almighty Father, siya ang ating assurance in life. Bibigay niya lahat ng promise niya sa atin. Lahat ng blessings. Hindi nag-hold back si Almighty Father. Kahit si Jesus Christ nga, binigay niya sa atin eh. Just to save us. Lahat ibinigay na sa atin ng tatay natin. Tayo ang may problema. Dahil tayo ang matigas ang ulo. Ayaw maniwala. Ayaw makinig. Ilang beses nang sinasabihan, ayaw makinig. Napakatigas ng ulo. Bakit matigas ang ulo? Sino nagpatigas ng ulo mo? Ang demonyo na nagpatigas ng ulo mo. Yung puso mo matigas na. Bakit? Demonyo nagpatigas ng puso mo. Verse 67. In the morning you shall say, oh, that it were evening. Sana gabi na. And at evening you shall say, oh, that it were morning. Sana umaga na. Because of the fear which terrifies your heart. And because of the sight which your eyes see. Dahil sa, ano to? Fear which terrifies your heart. Dahil yung takot nasa puso mo. Kay Almighty Father, pag siya nasa puso natin, walang takot. And because of the sight which your eyes see, dahil nakikita mo, puro mga pangit na bagay. Pag si Almighty Father, nasa puso natin, lahat ng mga bagay na makikita natin, magaganda. Dahil sinusunod natin ang kanyang utos. Ano ba yung mga utos ni Almighty Father nga? Sinamarize na ni Jesus Christ. Mahalin si Almighty Father. Mahalin ang kapwa-tao. Eh, minamahal ko naman yung kapwa-tao. Totoo bang minamahal mong kapwa-tao mo? Hindi ka nagsisinungaling sa kapwa-tao mo. Minamahal mo si Almighty Father. Hindi ka nagsisinungaling kay Almighty Father. Wala kang sinasamba na graven image. Sinurrender mo ba ang buhay mo kay Almighty Father? Na siya yung paglilingkuran mo? Na magtitiwala ka sa Kanya? Hindi, di ba? Meron ka pang hino-hold back. Total surrender to the Almighty Father. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ, take up your cross and follow me. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Na kahit naka-experience si Jesus Christ ng pain and suffering, it's for us. Dahil kinuha na ni Jesus Christ lahat ng pain natin, ng suffering natin, lahat ng curse, kinuha na lahat ni Jesus Christ. Siya na ang nagbuhat. Nang sa ganon tayo, wala na tayong gagawin. Anong gagawin na natin? Magtiwala kay Almighty Father. Magtiwala kay Jesus Christ. Pero yun, hindi pa natin magawa. Verse 68 and the last verse of Deuteronomy chapter 28. And the Lord will take you back to Egypt in ships, by the way of which I said to you, you shall never see it again. And there you shall be offered for sale to your enemies, as male and female slaves, but no one will buy you. Ibabalik ka ulit ni Almighty Father sa Egypt. Ano ba yung Egypt?
Egypt symbolizes bondage of sin and slavery. Ibabalik ka ulit ni Almighty Father sa Egypt. Kahirapan. Sa pagpapahirap. In ships. By the way of which I said to you, you shall never see it. Sinabi ko na hindi mo na makikita yun, pero ibabalik kita doon. Bakit? Kasi disobedient ka. Yun ang ibig sabihin dito. And there, you shall be offered for sale to your enemies. Ibibenta ka sa iyong mga kaaway. As male and female slaves. Para maging slaves. Male and female slaves. Ibibenta ka. Ibibigay ka sa kaaway. Ibibenta ka. Pero walang bibili sa'yo. But no one will buy you. Bakit? No one will buy you. Ba't walang bibili sa'yo? Kasi wala ka ng value. Worthless. Insignificant. Meaningless. Mediocre. Pointless. Bilhin ka. Ibig sabihin itong no one will buy you. Saang lugar ito? Sa impyerno. Dito sa mundo, no, may value tayo. Dahil intact pa yung soul natin. Nandito pa sa katawan natin. Once na yung soul natin nawala, napunta na sa impyerno, yung soul ng isang tao, wala nang value yon. Unproductive, unprofitable. Masaya na ang demonyo. Kasama mo na siya eh. Hindi ka na niya gagambalain. Bakit ko pa gagambalain to or guguluhin itong tao na to na yung kaluluwa niya ay nasa impyerno na, magkakasama naman kami na doon na miserable ang na-experience namin. So wala nang bibili sa'yo kasi worthless ka na. Useless. Kaya yung wicked one, ang mas gusto niyang i-influensya, yung mga tao nagtitiwala kay Almighty Father, yun ang mga tinatempt niya. Ngayon, yung mga tao na gumagawa ng kasamaan, bali wala ng value sa kanya yun eh. Dahil alam niyang kanya na yun eh. Alam na niyang diretso na shoot na to sa impyerno. Pero yung mga tao nagtitiwala kay Almighty Father, yun ang gustong impluwensyahan ng demonyo. Kaya dapat maging malakas tayo. Lagi tayong magpe-pray kay Almighty Father, kay Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Dahil yung mga tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father, kay Jesus Christ sa Holy Spirit, sa demonyo na yun eh. Wala nang value yun. Insignificant na sila. Worthless. Dahil yung soul nila, alam ng mga devil na kanila na yun eh. Shoot na to. Atin na yan. Huwag natin pag-aksayan ng panahon yan. Ganun na sasabihin ng devil. Huwag natin pag-aksayan ng panahon yan. Atin na yan. Ang hindi sa atin, yung mga nagtitiwala kay Almighty Father, kay Jesus Christ, sa Holy Spirit, yun ang ating dapat na makuha. Kasi malulungkot si Almighty Father pag nakuha natin yung mga souls na yon. Pero yung mga tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father, yung mga sumasamba sa mga graven image, atin na yan. Huwag natin pakalaman yan. Hayaan natin silang yumaman ng yumaman. Bigyan pa natin sila ng kayamanang madami para nang sa ganun malimutan nila si Almighty Father. Malimutan nila si Jesus Christ. Ibisi natin sila. Lagyan natin sila ng mga kasamaan. Bigyan natin sila ng mga bagay na sa tingin natin ay ano sa kanila, makaka-stay sa paggawa ng kasalanan, no? Pero yung mga nagtitiwala kay Almighty Father, yun dapat ang kunin natin. Ganun ang plano nila. Ngayon, pag isang Kristiyano nakuha ng demonyo, na impluwensya ng demonyo, worthless na yon. Bali wala nang silbi sa atin yan. Nakuha na natin. Yung iba naman ang kunin natin. Kaya tayo dapat lagi tayong magpipray kay Almighty Father. Basahin natin ang Bible. At dapat alam natin yung
Ipinagutos sa atin ng Almighty Father. Ipinagutos sa atin ng Jesus Christ. Dadalawa lang yon, hindi pa natin makabisa. Dadalawa lang yon, hindi pa natin magawa. Galit ka sa kapwa-tao mo, ibig sabihin hindi mo mahal si Almighty Father. Bakit ka galit sa kapwa-tao mo? Hindi mo mahal si Almighty Father. Baka mag-reason out, hindi kasi masama siya. Kahit masama yung tao, mamahalin, papatawarin. Yun ang turo ni Jesus Christ. Naiinggit ka sa kapwa-tao mo, ba't mo kinaiinggitan? Hindi mo nakikita yung blessings sa buhay mo ni Almighty Father, kaya naiinggit ka sa kapwa-tao mo. Dapat kung talagang mahal mo ang kapwa-tao, maging masaya ka. Dahil binibless ni Almighty Father yung kapwa-tao mo, maging masaya ka. Ngayon kung nalulungkot ka, binibless yung ibang tao, tapos ikaw hindi. May problema sa'yo, ikaw may problema ka. Ibig sabihin, hindi mo mahal ang kapwa-tao mo. Punta ka ng punta sa kung saan para sumamba sa iyong graven image, para magtirik ng kandila. Pero may inggit naman sa puso mo. At sumasama ka sa graven image. Ayaw ni Almighty Father. Sa tingin mo, mapupunta ka sa heaven? Ano nakasulat sa Bible? Magbabasa kasi tayo ng Bible. At kahit na binabasa nyo sa Bible, hindi nyo sinusunod, diba? Bakit? Bulag na ang tao. Ha? Bulag. Failing eyes, binanggit ito. But the Lord will give you a trembling heart, failing eyes, and anguish of soul. Your life shall hang in doubt before you. You shall fear day and night, and have no assurance of life. Kung sa ngayon maganda ang buhay mo pero hindi ka titiwala kay Almighty Father, gumagawa ka pa rin ng kasamaan, antay ka lang pag humiwalay na ang iyong soul sa iyong body, kung saan mapupunta yung soul mo. Pero ngayon alam mo, may nagbibigay sa atin ng warning, si Almighty Father. Through the power of the Holy Spirit. Itong Bible, binigay sa atin ng Almighty Father. Testimony ito ng mga tao. Testimony ito ni Moses, nung makausap niya si Almighty Father. Si Jesus Christ, testimony ni Jesus Christ, dahil kasama siya ni Almighty Father bago pa man gawin itong mundo na to. Hindi ka nagtitiwala kay Jesus Christ? Hindi ka nagtitiwala kay Jesus Christ. Iba ang pinagtitiwalaan mo. Sino pinagtitiwalaan mo? Si Mary? Anong sabi ni Jesus Christ kay Mary? Huwag mo akong pangunahan, ginang. Ano pang sabi ni Jesus Christ? Sino ang kanyang mga kapatid? Sino ang kanyang ina? Yung mga tao na nagtitiwala sa kanya, yung nagmamahal sa kanya, yung sumusunod sa mga pinag-uutos niya, yun ang kanyang mother and brothers and sisters. Mahal tayo ni Almighty Father. Mahal na mahal tayo ni Jesus Christ. Kaya binibigyan niya sa atin lahat ng mga teachings para makuha natin ang ating inheritance, makuha natin ang ating birthright. Inuulit ko, a third will refine in silver, tested in gold. Zechariah chapter 13 verse 9. So, ibig sabihin, 1/3 lang. Kasama ba tayo sa 1/3? Or dun tayo sa 3/4 na makakasama na nasa impyerno? Hindi ako nag-iimbento ng
numbers, no? Na kung ilan ang mapupunta sa heaven. Nakalagay ito sa Bible. Zechariah chapter 13 verse 9. Pero hindi nyo naiintindihan, di ba? Wala nakakaintindi sa akin. I will bring the 1/3 through the fire. Will refine them as silver is refined and test them as gold is tested. They will call on my name and I will answer them. 1/3 lang. Ang tatawag kay Almighty Father. At 1/3 lang din. Ang sasagutin ni Almighty Father. Yung 1/3 na yon, dadaan sa fire yon. Trials and tribulations. At kaya sila dumadaan sa trials and tribulations because the Almighty Father will refine them as silver is refined and test them as gold is tested. Bakit? To be perfect. Like Jesus. Kaya si Jesus Christ ang susundin natin na yapak. Magkaroon tayo ng takot sa tatay natin. Irespeto natin yung gumawa sa atin, nag-create sa atin. Dahil mahal na mahal niya tayo. At ibibigay niya sa atin ang mga bagay, ang lahat-lahat na kung anong meron siya. At si Jesus Christ i-share sa atin ang kanyang kingdom that will never end. Thank you, and God loves us all so much.